Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong video tutorial patungkol po dito sa ating mga motor. So ngayong araw mga bro, meron tayo dito ang Aerox 155 na version 1. So mag-overhaul po tayo ng makina ngayon ng Aerox. Okay mga bro, so bago natin umpisan yung ating video ngayong araw, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated pag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara! Bago natin mga bro kalasin tong mga to, ipaparinig ko muna sa inyo yung andar kung bakit ba natin siya overhaulin. Yan mga bro ito po yung Aerox, kulay blue po itong Aerox. Ito kasi mga bro, nung isang araw pa ito dito hindi natin nagagawa kasi kahapon meron din tayong ginawang CB400 na Honda mga bro. So bata pa lang naman ito, 38,000. Ayan 38,000 ng odometer, pero pakinggan niyo mga bro Ayan oh. Trap. Mula na Ayan mga bro. Oh. Ginig ba? Parang hindi yata naririnig mga bro Ganyan ang tunog niya. Trap. Ayan Ayan yung tunog niya mga bro. Trap. Ganun siya. Kaya mga bro ay ibababa natin yung makina niya. So hindi ko na mga bro step by step tutorial ito kasi sabi nyo naman ay mahaba yung video. Alam nyo naman pagka step by step tutorial natin to, sigurado mahaba talaga ang video mga bro. Yan mga bro So pag mag-overhaul ko yung mga bro ng mga scooter, so pag sinabing overhaul, ibababa natin yung makina mga bro. So kailangan natin tanggalin yung tambutso, tanggalin yung shock, tanggalin yung upuan, tanggalin yung makina sa chassis. Paghihiwalayin po natin yan kasi hindi nyo naman magagawa ang makina na nakakabit po yan. So syempre alam nyo naman ito, FI po ito, meron po yung mga sensor. Tanggalin natin yung throttle body, oxygen sensor, tatanggalin po natin yan, pati yung tambujo. Pero pagka ganyan mga bro sa mga first time magkakalas, ang pinaka magandang gawin nyo para hindi maghalo yung tornilyo po ito advice lang kasi naranasan ko na mga bro yung paghalaw-halawan yung tornilyo minsan nakakalito kung hindi nyo pa naman kabisado. Pero kung kabisado nyo naman, kahit pag sambulatin nyo yung mga tornilyo, pwede yon. Okay, pwede po yun. Kung talagang matandain kayo, hindi magkakapalit-palit yung tornilyo, may babalik nyo ng ayos, pwede po yun. Pero kung hindi naman, ihiwalay nyo lahat. Ito yung sa panggilid, ito lahat. Ito yung sa may magneto side, ito lahat. Ito yung center crankcase. Ganun po So hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagkakalas natin ito kasi meron naman tayong mga hiwalay na video mga bro. So ngayon ay ibababa natin, tatanggalin natin lahat ng mga kailangan tanggalin Yeah mga bro, so update po tayo So bali na hiwalay na po natin yung makina doon sa chassis po. Yan. So dito naman mga bro, so bali ang mga center, yung mga lock sa center mga bro, nandito lang. Ayan, itong mga 8mm po yan. So sabi ko nga sa inyo, yung mga center crank, hiwalay nyo rin yung makina, yung mga tornilyo para hindi po kayo mahirapan So ganun ang gagawin natin dito. Tapos yung timing chain mga bro,
Ito. So, kakalasin po natin yan kasi itong Aerox hindi kagaya ng Honda. So, pag once na sinalpak nyo yung sigunyal na hindi nauna yung timing chain, hindi nyo na po may kakabit siya. No, hindi nyo na may kakabit po yan. Kailangan, tatanggalin talaga natin to. So, nandito kasi mga bro yung timing chain natin. Tapos, takalasin natin yung chain guide nya. Takalasin natin yung chain guide para mahugot natin yung kanyang timing chain. Okay mga bro? So, ganun lang. So, napakadali lang mga bro. Medyo matrabaho lang kasi nga, madaming kalasin. Okay? So, try muna natin. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Yan mga bro, so update po tayo no. So bali nakalas na po natin yung sigunyal ng Aerox. Ito mga bro sinasabi ko sa inyo. Ito ay kunti lang kung tutusin. Pero pagka umaandar sa lakas ba naman ng motor mga bro, kaya maririnig nyo talaga yung parang grr grr grr. Oh. Di ba? Ayan o. Mahina lang yan. Mahina lang yan mga bro. Patay tayo nito. Ang ganito mga bro ay mayroong nagbibintang 6,000 pero mayroong 5,000, mayroong 5,1, may 5,3, depende po. Pero ito sigurado hindi bababa ng, kung makakuha kayo ng 4,000 ay maswerte kayo. Pero wala pa ako nang nalalaman na ganun magbenta ng sigunyal na buo buo. Kasi mayroong nagbibenta nitong isang buo. Ayun, mayroon naman nagbebenta na patingi-tingi. Mayroon tayong mga pitch bike nito na brand. So hindi naman pwedeng palitan natin yung connecting rod lang. No? Sabihin na natin itong dalawang malaking bearing na to. Ito yung inside bearing na tinatawag. Oh. Para isang kawaan na lang. Maswerte si bro kasi yung block niya, ito mga bro, ayos pa naman to, pili pa to. Pero may Ito, ayun o, malabo lang kasi yung camera natin. Ang pangit ng cellphone natin mga bro, wala na to. Pero tang konti, pero hindi pa ito magkukos ng ingay mga bro. Ayun o, see the difference, diba? Ang talagang main talaga ito talaga mga bro, ano nang ingay kanina, di ba nung pinandar natin parang may rrrr. Ayun o. Patay. So ito mga bro, ay nangyayari naman talaga to. Ano? Kasi dati meron tayong na-overhaul na Mio S40. Ang tinakbo niya pa lang ay 18,000. Bumigay na. Meron tayong Mio Gear. Yun, 8,000 pa lang mga bro. Ngayon, hindi tayong gumawa nun. Ang gumawa nun, yung kasa pa. Kasi kung naalala niyo yung kinuha natin na Mio S40 sa Santa Rosa, meron pasama sa atin, di ba? Ayun naman kasi mga bro ay nabaha. Nilusong niya yung saba na as in yung namatay na yung makina. Tapos pina-change oil lang. Tapos ginamit na ulit. Ngayon bumigay siya mga bro. Kaya sabi ko dalhin na lang dun sa kasa. Pasok pa naman sa warranty mga bro kasi yung pinanlalamove. Nalalayo ng binabiyahe niya kaya mabilis niya na-reach yung 8,000 tapos bumigay na agad. Ganon. So kahit minsan sobrang ingat nyo sa langis mga bro, may time na bibigay talaga. Ito, ang tinakbo nito ay 38,000. Kita nyo kanina. 38,000 yung tinakbo, pero bumigay. Oh, kung tutusin bata pa mga bro. Kasi minsan napapaabot ng 90,000, minsan 60, minsan umabot ng 100. Minsan kasi mga bro, may kinalaman din yan yung hagot ka nung hagot. Ano? Yan, hagot ng hagot. Ano kaya ito? May kinalaman din yan. Ano nakalagay natin yan? So, pakita ko sa inyo yung ibang pyesa.
Yan, ito na yan mga bro, yung mga parts niya. Wow, dungis na. Ito, siyempre, linisan na rin natin yung mga ibang pyesa mga bro bago natin ikasa. Pero ito wala naman usok, hindi naman ipapaano na ng may-ari. So tama na yan, linisan na lang natin siya. Tapos ito yung expander ring niya dito mga bro, tsaka yung oil ring, dikit na rin siya. Tama-tama, ito. So, madami-dami naman na deposit na mga carbon mga bro. Ito lilinisan natin to. Hindi pwedeng hindi natin linisan yan. Okay, so linisan natin yan. Sabihin natin sa may-ari muna kung anong plano na dito. Kung bibili siya ng buo. Alis nga dyan. Pangit eh. Uy. Kanino kaya aso? Hindi sa akin yan ha. Pangit oh. Diba? Sabi niya. Allah. Opo. Dati maganda balayibo niyan bro. Nagkasakit yan. Nagkasakit na. Hindi. Ano? Hindi, sakit sa balat yan. Sakit sa balat ba yan? Pangit. Sana ba tayo? Ayan, so sabihin muna natin sa may-ari mga bro kung ano yung plano niya dito. Bibili ba ng bagong buo? Or bibili ng connector na si Papa Pris na lang. So update ko na lang kay mamaya mga bro. No? Linisan muna natin to. Tapos update ko kay mamaya mga bro. Kapag natapos na natin. Ayan mga bro. So update po tayo. Ito na yung mga parts ng Aerox. Tapos ito na yung pinamachine shop natin mga bro. So nagpapalit tayo ng side bearing. Dalawa. Okay, dalawang side bearing. Tapos pre-connecting rod, nagpapalit na tayo. So hindi na siguro ako mga bro gagawa ng video sa pagkakabit kasi mahaba na yung video natin ano. So salpak lang natin 'to mga bro para mabuo na natin kasi hapon na rin naman mga bro. Alright. Alright. 2 hours later. What's up mga bro? So update po tayo dito sa ginagawa natin na Aerox. Ayan mga bro, so bali nabuo na natin ano. Yan. So nabuo na natin mga bro. Pasensya na kayo kung hindi na tayo nakapag-tutorial kung paano natin ibalik yung mga pyesa. Okay? So subukan natin mga bro. Yung kanyang tunog. Wala na yatang gasolina. Start. Yun o. Mga bro. Mandar na o. Mandar na po yan. Mataas lang ang minor nito. Dapat nito may diagnostic tool babaan. Kasi pagka ina-adjust natin dun sa baba, hindi na siya mga bro nababawasan. No? Alright ba tayo dyan mga bro? So problema lang dito sa atin mga bro, yung mga pyesa hirap hanapin. Ito may kunting tama yung timing chain nito mga bro ano. Pero hindi na natin napalitan. Susunod na lang natin yung timing chain. Kasi magpapalit din tayo ng slider piece. Isasabay na po natin yung timing chain ito. Okay mga bro, so paano ba yan? Dito na natin tatapusin yung ating video. Yung mga gusto pala magpagawa ng scooter mga bro, mas maganda mag-provide kayo ng mga parts. Kasi minsan hirap tayo sa pyesa dito. Pati yung nagmamachine shop dito minsan hirap din. No? O konti lang kasi talaga mga bro machine shop na gumagawa ng connecting rod. Ito ang ginawa natin, hindi tayo bumili ng brand new. Pinapalitan natin yung connecting rod tsaka yung side bearing. Problema, yung nagmamachine shop, kahit matatanda na sila, hirap na hirap din sila. Hirap na hirap din sila magkalas ng mga ng connecting rod kanina, inaayaw-ayawan pa. So ulan na mga bro. So andito lang yung video natin ano. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi.